Ang ating pong pag-aaral ngayon ay tungkol sa ang pakikipag-isa kay Jesus. Ang tema o layunin po ng ating aralin ay ang maipaalala sa atin na ang buhay ng isang Kristiyano, bunga po yan ng espiritual na pakikipag-isa kay Kristo. Isang pakikipag-isa na nagbibigay ng bagong buhay, nagbibigay ng bagong pagkatao at ng bagong layunin. At ang pakikipag-isang ito ay masasabi nating mystical o makapangyarihan. Isang bagay na hindi agad-agad ganap na nauunawaan ng ating isip. Pero ito po ay totoo sa espiritual na realidad. Ang pangyayaring ito, ang pakikipag-isa kay Jesus, mahiwaga na sa theological na konteksto, ang pakikipag-isa o union, merong pong personal at merong malalim na pakahulugan. Ang version pala ng Biblia na ating gagamitin sa ating pag-aaral ngayon sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version. So mga kapatid po, sa bawat isa sa inyo ngayon na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at bilang tagapagligtas, nais ko pong ipaalala sa inyo ang isang mahiwagang pangyayari na dapat nating nauunawaan na ikaw po ay nakipag-isa kay Jesus. Maihambing natin ito sa mga ikinasal na. Yung union, nung may pagkakaisa sa pagitan ng asawang lalaki at ng asawang babae, naging isa na sila. Yung dalawa na ikinasal, nagkaroon ng union. So, mahiwaga, naging isa. Sabi po ni Apostle Paul dito sa Ephesians chapter 5 verse 31 hanggang 32. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Kung paano po na yung dalawa ay nagiging isang laman, ganun din po ito sa pagitan ng mga mananampalataya at ni Jesus. Nagiging bahagi tayo ng katawan Isang great mystery. At ang pagkipag-isang ito ay totoo at bumabago ito ng buhay nating mga tao. Hindi ko pa po lubos na nauunawaan at hindi ko ganap na maipapaliwanag sa inyo kung paano ito gumagana o kaya how it works. Paano ba ito gumagana itong pakikipag-isa kay Jesus? Pero ang matututunan natin sa Biblia ay ikaw ay na kay Kristo at si Kristo sumasa iyo. Merong union. Yan yung mahiwagang ugnayan sa pagitan mo bilang mananampalataya at ni Jesus. Isang totoo, isang realidad na inihahayag sa atin ng Biblia. Iyan ang pakikipag-isa kay Jesus. Ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, hindi ka lamang basta tagasunod, kundi sa krus po, ipinako kang kasama niya ni Jesus. Sa kamatayan ng Panginoon at muling pagkabuhay ay kasama ka niya. At ngayon, nabubuhay ka sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin yung mga talata na naghahayag ng pakikipag-isa kay Jesus. Una, itong John chapter 15 verse 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ito yung espiritual na pakikipag-isa kay Jesus. Kung hiwalay tayo sa Panginoong Jesus, kahit anong mabuting gawa at pagsisikap ang gawin natin sa pamamagitan ng sariling kakayahan natin, wala pong tunay na bunga yan. Pero kapag tayo ay nakipag-isa kay Jesus, gaya ng sanga na nakakabit sa puno, tayo ay nabubuhay, tayo ay lumalago at namumunga. Hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kundi dahil sa ating pakikipag-isa at pananatili kay Jesus. Sa Ephesians chapter 2, verse 6, at tayo'y muling
binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Raised us up together. Binuhay mula sa spiritual na kamatayan at binigyan ng bagong buhay ngayon na kay Kristo, nakakabit kay Kristo. Muling binuhay, kaya dapat hindi na natin binabalikan pala yung dati nating masamang pagkatao kasi namatay na yun eh. At muli tayong binuhay and made us sit together. So isa itong spiritual na katotohanan na tayo ay kasama ni Kristo bilang kabahagi ng kanyang tagumpay at otoridad ng Panginoon. Pinaupong kasama ni Jesus. Alalahanin po ninyo itong pagkakakilanlan ninyong ito at ipamuhay ito ng may kapakumbabaan. Yung kalagayan na at realidad na kasama si Kristo. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang talata di pong ito, isang pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa spiritual na pakikipag-isa kay Jesus. Kasama ni Kristo, crucified with Christ. Ipinapahayag dito ni Pablo na yung kanyang dating pagkatao, yung makasalanan, yung mapagmataas, yung makalupa niyang pagkatao na ipako na at namatay na sa krus kasama ni Kristo. At tulad po ni Pablo, alalahanin din natin ito na sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, kasamang ipinako at namatay yung dati nating pagkatao. At ang nabubuhay ngayon, si Kristo na. Sabi po dito, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Kaya kapag sinuri po natin yung uri o klase ng ating pamumuhay, sino ba talaga yung namumuhay sa atin ngayon? Ang dating tayo ba o si Kristo na? Dapat alam po natin sa ating sarili at pakikipag-ugnayan sa Diyos yung sagot. Tamang sagot na ipamuhay natin ang ating pananampalataya at alalahanin natin palagi walang iba kundi si Jesus. Si Jesus na anak ng Diyos na nagmahal sa atin, na ibinigay ang kanyang sarili hanggang sa kamatayan. At sa ikalawang Korinto, sa chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Dito naman po, ipinapahayag ang isang pagbabago na dumarating sa isang tao na nakipag-isa kay Kristo. Hindi ito panlabas lang na pagbabago, no? Kundi sa labas at sa loob, isang bagong spiritual na pagbabago. If anyone is in Christ, sino man, anyone, walang pinipili. Hindi lang para sa ilan lang, kundi para ito sa lahat ng handang magsisi at sumampalataya kay Jesus. Ang isang tao na nakay Kristo, ang sino man na nakay Kristo, isang bagong nilalang o new creation. Ang puso, bago na. Ang layunin at pagkakakilanlan, lahat ay naging bago. Kaya kung tayo po ay nakay Kristo, dapat may nakikita talagang pagbabago sa atin. Bilang katunayan po yun na tayo ay talagang nakipag-isa kay Kristo. Ang ibig ipakahulugan sa atin ng mga talatang ating binasa sa John, sa Ephesians na sulat ni Pablo at sa mga taga-Galacia at dito sa ikalawang Korinto, ang ibig ipakahulugan sa atin yan, hindi na natin hawak yung ating sariling buhay. Yung ating pagkatao, pinalitan na o kaya inilipat na mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging isang nilalang na tinubos
at binago mismo ni Kristo. Ang buhay natin ngayon, hindi lamang tayo Kristiyano sa titulo, no? Kundi isang aktwal na pakikipag-isa sa buhay, sa kaluwalhatian, sa kabanalan, sa pagkamatay at muling pagkabuhay at maging sa layunin at misyon ni Jesus na maipahayag ang ebanghelyo at mailigtas ang mga tao. So isang malalim na pakahulugan ng buhay Kristiyano. Meron na tayong mahiwagang pakikipag-isa kay Jesus. Meron tayong 3 punto o 3 aspeto tungkol sa pakikipag-isa kay Kristo ang tatalakayin natin ngayon. Marami po ito, no? Pero sa ating pag-aaral ngayon, ito munang 3. Number 1, tayo ay pinagkaisa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya po, tayo ngayon ay may bago ng buhay. Number 2, tayo ay pinagkaisa kay Kristo sa kanyang kabanalan. Kaya po may ganap na din tayong pagkatao. Banal tayo sa harap at paningin ng Diyos dahil sa pakikipag-isa natin ito kay Jesus. And number 3, tayo ay pinagkaisa kay Kristo sa kanyang paghari. Kaya po tayo ngayon may bago na ring layunin at meron tayong misyon sa mundo, ang itaguyod ang pagkaharian ni Kristo. Ito po yung mga pangunahing punto natin ngayon. No? At pagkatapos nating matalakay ito, aalamin natin kung ano ba yung dapat nating tamang gawin bilang tugon at ang ating pagtugon hinihikaya tayo o ihahatid tayo na tularan si Kristo sa ating pamumuhay, ipahayag si Kristo sa paligid natin, sa mga taong abot natin or sa mundo at isulong natin ang kanyang kaharian. Sa ating talakayan po, suriin natin yung ating buhay at magsumikap pa tayo na patuloy nating iangkop yung ating pamumuhay sa katuruan tungkol sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Si Kristo po na sinasampalatayanan natin at si Kristo na pag-asa ng ating kaligtasan. So isa-isahin po natin ito. Una, tayo ay pinagkaisa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Tayo ay united with Christ na pinagkaisa sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Isipin po ninyo ang isang buto ng halaman o buto ng prutas. Bago yun mabuhay ulit or mabuhay yung buto na yon, isa muna siyang tuyong binhi. Kung titingnan mo yung tuyong binhi, parang walang buhay. Halimbawa, isipin ninyo buto ng santol o kaya mangga or anumang halamang buto na pamilyar kayo. Kapag natuyo yan, titigas yan, pag tiningnan parang wala ng buhay. Pero kapag itinanim sa tamang lupa at may tamang init at tamang lamig na panahon, dahan-dahan niya na mag-uusbong ang buhay. May tutubo na buhay mula sa loob ng buto. Gaya rin po ng binhi o buto, tayo rin ay kailangang mamatay. Yung ating lumang pagkatao, kinakailangang mamatay tayo sa ating makasalanang buhay para magkaroon tayo ng bagong simula. Hindi po tayo tinawag ni Jesus na babaguhin lang sa ating panlabas, kundi tinawag tayo ng Panginoon para muling isilang. Mula sa loob, gaya ng isang buto o binhi na unti-unting nabubuhay. At tulad sa binhi o buto, ganyan yung larawan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Hindi lang tayo basta naniniwala kay Jesus. Tayo ay isinama sa kanyang kamatayan para mamatay yung ating dating sarili. At isinama tayo sa muling pagkabuhay para mamuhay tayo sa bagong pagkatao at sa banal na paraan. Sa Romans chapter 6 verse 5, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. So kay Jesus po, we have been united together sa kanyang kamatayan at sa muling pagkabuhay niya. Yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, hindi lamang po yung tagumpay laban sa kasalanan, hindi lamang po yung tagumpay laban sa kamatayan, kundi tagumpay din po iyang kamatayan at muling pagkabuhay na pinapakinabangan natin sa buhay natin ngayon.
Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay naging kabahagi, naging kasama sa pagkamatay at pagkabuhay maguli ni Jesus. Ibig sabihin, yung dating tayo, yung pagkatao natin masama, yung dating tayo ay patay na sa kasalanan. At yung tayo ngayon, may panibagong buhay. Buhay na may kabanalan at buhay na may makadiyos na layunin. At ang kamatayan ni Kristo, hindi lamang din po yan para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, kundi tayo din po, yung pagkamatay na yun ni Jesus, yes, totoo, napatawad yung ating mga kasalanan, pero tayo din po ay namatay sa kapangyarihan ng kasalanan. Tuloy natin sa verse 6. Nalalaman natin ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Yung ating lumang pagkatao, yung makasalanang likas natin, ipinako ng kasama ni Kristo sa krus. Ibig sabihin, yung krus, hindi lang kamatayan yun ni Jesus, kundi kamatayan din ng ating dating makasalanang pagkatao. At sa muling pagkabuhay ni Kristo, yung sinasabi dito sa verse 5, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay, yung resurrection ni Jesus. Hindi lang din yan patunay ng tagumpay niya. Yes, nagtagumpay siya. Pero yan din po ay simula ng bagong buhay natin sa Kanya. Ngayon, kung ikaw po ay nakay Kristo, kung tayo po ay nakay Kristo, nung namatay si Jesus sa krus, yung luma nating pagkatao kasamang namatay. Nung muling nabuhay ang Panginoon, tayo din ay kasamang muling nabuhay at nagkaroon tayo ng bagong identity. Nagkaroon tayo ng bagong pagkatao at bagong pagkakakilanlan. And ito pong muling pagkabuhay ni Jesus na kung paanong nagkaroon ang Panginoon ng maluwalhating katawan sa hinaharap, bibigyan din tayo ng maluwalhating katawan na hindi masisira. Maluwalhating katawan na walang pagdurusa, wala ng luha, wala ng paghinagpis, gaya ng nararanasan dito sa mundo, dito sa sanlibutan. Wala ng kamatayan. Namatay tayong kasama ni Jesus, tinubos at napatawad tayo sa ating mga kasalanan at nang muling nabuhay si Jesus, tayo din po sa espiritual na kalagayan ay muling nabuhay. Muling isinilang, may bagong pagkatao, may bagong pagkakakilanlan kay Kristo, nakakabit kay Kristo. At naghihintay tayo na magkaroon ng sa hinaharap ng resurrected body tulad ni Kristo. At kung tayo nga po ay nakay Kristo na, unawain nating mabuti yung katotohanan na sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo po ngayon ay mga bagong nilalang na. Pangalawa, tayo ay pinagkaisa kay Kristo sa kanyang kabanalan. Pinagkaisa tayo sa perfection, sa pagiging ganap. Yan po yung ibig sabihin ng kanyang kabanalan. Ang layunin ngayon ng pagkakaroon mo ng bagong buhay, hindi lamang para makalaya sa kasalanan, kundi ang mamuhay ka sa kabanalan. Hindi lang tayo tinawag para sa isang bagong simula, kundi tinawag tayo para maging tagasunod ni Kristo hanggang sa maging kagaya niya sa kabanalan. Colossians chapter 2 verse 9 hanggang 10. Sapagkat sa Kanya'y, ang ating Panginoong Hesus to, naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. At kayo'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Ang kabanalan ni Kristo, ganap yon, lubos na kabanalan. Perfect. Bakit po? Sabi dito, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. All the fullness of the Godhead. Ibig sabihin po, si Jesus talaga walang kasalanan, walang dungis, puspos ng lahat ng katangian ng Amang Diyos. Ganyan po ang kabanalan ni Jesus. Tapos ang sabi sa verse 10, at kayo'y napuspos sa Kanya, and you are complete in Him. Ang salitang napuspos sa Greek word po, plero. Ibig sabihin, puno o kompleto, walang kulang o ginawang ganap.
Yun ibig sabihin ng napuspos. Kaya kung si Kristo po ay puspos ng pagka-Diyos at kayo ay napuspos kay Jesus, ipinapahayag nito na sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo ay ginagawang ganap. Kumbaga, yung pagiging matuwid, yung kabanalan, yung perfection ni Kristo, ibinibilang sa atin. Kalawang Korinto chapter 5, verse 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Si Jesus na walang kasalanan o sinasabi dito na hindi nakakilala ng kasalanan, itinuring na makasalanan. At tayo na talagang makasalanan, itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ibig sabihin na perpekto na tayo ngayon. Ang ibig sabihin nito, tinatanggap natin ang katuwiran ni Kristo at pinapabanal tayo sa araw-araw. Ang bago nating pagkatao, pinabanal. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Yung bagong pagkatao natin, dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus, hindi lang malinis, kundi tayo po ay nilikha sa anyo, sa wangis ng Diyos, sa anyo ng kanyang kabanalan. Ang paglilinaw po natin dito, hindi natin kayang maging banal kung sariling pagsisikap lang natin yung ating pagbabasihan. Pero dahil sa pinagkaisa tayo kay Kristo, tayo po ay tinatanggap ng Amang Diyos bilang banal sa kanyang paningin. Kaya inaanyayahan tayo na sa bagong kalagayan at ka-identity natin na yon, mamuhay tayo ayon sa kabanalan na ibinigay sa atin dahil kay Kristo. Yung dati nating masamang pagkatao, unti-unting nawawala hanggang mawala na talaga yon. Yung dati nating masamang pag-uugali, makasarili, mapuutin, yung buhay natin na puno ng bisyo, nawawala na yon. Tinatalikuran na natin. Nagbibihis na tayo ng bago. Sa ating pakikipag-isa kay Kristo sa kabanalan, hindi lamang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi ginawa tayong karapat-dapat, ginawa tayong ganap, ginawa tayong banal, at itinuring na matuwid. Biyaya po yun sa atin ng Diyos. Hindi dahil karapat-dapat tayo na ituring na banal, Pero dahil tayo ay na kay Kristo at kung paanong banal si Kristo, puspos ng Diyos, ganon din naman yung tingin sa atin ng Diyos. Na dahil napuspos tayo kay Jesus, mamuhay tayo ayon sa kabanalan ni Jesus. Dahil yan na po yung ating bagong pagkatao, nakakabit kay Kristo. Kung tayo po ay pinagkaisa kay Kristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay maguli, at tayo ay pinagkaisa sa kanyang kabanalan, tayo rin po ay pinagkaisa sa pamumuno at paghahari ni Kristo. Hindi lamang sa buhay ngayon, kundi mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Yan po yung kasunod na punto sa ating aralin. Number 3, tayo ay pinagkaisa kay Kristo sa kanyang paghahari. Tayo ay pinagkaisa kay Kristo sa kanyang pamumuno at paghahari. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 6, at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Sa ngayon po, ang Panginoong Jesus naghahari sa kanan ng Diyos. At tayo bilang bahagi ng kanyang katawan, kabahagi tayo ng spiritual na paghahari. Ibig sabihin, kung kabahagi tayo sa spiritual na paghahari ni Jesus, meron tayong otoridad laban sa kasalanan. Meron din tayong tungkulin na isulong ang kaharian ni Jesus. Kasi kabahagi tayo ng paghahari ni Jesus. Yung salitang ginamit dito na sa Ephesians chapter 2 verse 6 na pinaupong kasama niya sa sangkalangitan, sa Biblia po, yung pag-upo sa kanan ng hari,
Hindi lang literal na pag-upo yan, kundi simbolo po yan ng karangalan. Simbolo yan ng um, kapangyarihan, simbolo yan ng pakikibahagi sa pamumuno o pakikibahagi sa paghahari. So, ibig sabihin, kung si Kristo ay naghahari na ngayon, tayo rin, dahil sinasabi dito na pinaupong kasama niya sa kalangitan, tayo rin ay may bahagi sa kanyang paghahari. Na paghahari dito ngayon hanggang sa hinaharap. Kapag sinabi sa ating tayo ay pinaupong kasama niya sa sangkalangitan, ito po ay spiritual na posisyon ng karangalan. So meron tayong spiritual na posisyon ng karangalan at pakikibahagi natin sa paghahari ni Jesus. Ito po yung mahiwagang pakikipag-isa natin kay Jesus. Na tayo ay pinaupong kasama niya. Bagamat tayo po ay naririto pa sa lupa. Hindi pa man natin nakikita yung buong katuparan ng kaharian ni Jesus ngayon. Pero simula ngayon hanggang sa hinaharap, tayo ay kasama na sa paghahari ni Kristo Jesus. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timoteo chapter 2 verse 12, kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating kakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Maghahari. Sa Greek word, sombasilyo. Tumutukoy sa pagkakaroon ng bahagi sa otoridad, bahagi sa pamumuno. Hindi ito nangangahulugan na literal na korona o literal na posisyon na tayo bilang nakipag-isa kay Kristo may literal ng posisyon bilang hari naman dito sa lupa. Hindi po ganon. Kundi ito po ay spiritual na kapangyarihan at spiritual na karangalan na kasama ng Panginoong Hesus sa kanyang kaharian. Ang paghahari ni Jesus nagsisimula ngayon sa paraan ng ating pamumuhay. So, nagpapasakop ba tayo sa tunay na hari at sumusunod ba tayo sa tunay na hari? Sa paghahari ni Jesus, meron tayong pakikibahagi. Kasama tayo. Kasangkapan tayo. Tayo ay mga mananampalataya ng mga kasangkapan sa pagpapalawig, sa pagsulong ng kaharian ni Jesus, sa pagtaguyod ng kaharian ni Jesus. Meron ng tagubilin ng Panginoon sa mga mananampalataya ang sakupin o gawing mga alagad niya ang lahat ng mga bansa. Sakupin, pagharian. Gawing alagad niya ang lahat ng mga bansa. Yung paghahari na kasama ni Jesus, isang pangako sa atin na kasalukuyang nararanasan natin habang tayo po ay matapat sa ating hari at matiisin bilang tagasunod. Mula sa pakikibahagi natin sa paghahari ng Panginoon, tatahakin natin yung landas ng makabuluhang pamumuno. Tatahakin natin yung landas ng makabuluhang paglilingkod na isusulong natin ang kaharian ng Diyos. Ang pakikibahagi o yung pakikipag-isa natin sa paghahari ni Kristo o itong pinaupong kasama niya sa sangkalangitan, pagkilala natin na hindi na yung mundo, hindi na yung sanlibutan, hindi na yung kasalanan ang may kontrol sa atin. Pagpapaalala din na tayo ay may otoridad galing sa Diyos para isabuhay at ipahayag ang kanyang layunin dito sa lupa. At pagtanggap na tayo po ay bahagi ng kanyang plano. Yan yung nakapaloob sa kaisipan na tayo ay pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Na tayo ay bahagi ng kanyang plano sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Dadako po tayo sa aral at mensahe o mga praktikal na aplikasyon para sa ating mga tinalakay o aralin ngayon. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo, isang mahiwaga at isang dakilang biyaya ng Diyos. Sabi dito, number 1, tayo ay pinagkaisa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang aplikasyon nito sa atin, bilang may bagong buhay tayo ngayon, tularan natin si Jesus. Tularan natin ang Panginoong Jesus. Kung tayo ay kasamang namatay, at kung tayo ay muling binuhay kasama ni Jesus, dapat din po tayong mamuhay sa bago nating pagkatao. Ano ngayon yung bagong pagkatao natin? Iwanan na natin yung luma. Iwanan na natin yung masama nating pagkatao. Sa ating bagong kalagayan ngayon, tularan natin ang Panginoong Jesus. Maging kagaya tayo ni Jesus.
lumakad tayo gaya ng paglakad ng Panginoon. Ibig sabihin, mamuhay tayo kung paano namuhay si Jesus. Unang Juan chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Ang nagsasabing nananatili kay Kristo ay nararapat ding lumakad gaya ng paglakad ni Kristo. Sa Romans chapter 8 verse 29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang layunin ng bagong buhay natin ngayon, ang layunin po kung bakit tayo Kristiyano ngayon, ang layunin kung bakit tayo nag-aaral at patuloy na nag-aaral ng Biblia, at ang layunin kung bakit tayo nagpapasakop at nagpapabago sa Diyos ay upang maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. To be conformed to the image of His Son. Ang maging kalarawan tayo ng anak ng Diyos. Sa unang Juan chapter 3 verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Darating ang itinakda at tamang panahon, makikita natin ang mukhaan ang Panginoon. Mahahayag siya sa atin at magiging katulad tayo ni Jesus. Tayo'y magiging katulad niya. Pangalawa, tayo'y pinagkaisa kay Kristo sa kanyang kabanalan. Ang aplikasyon nito sa atin, maging tagapagpahayag ng kabanalan ni Jesus. Maging kinatawan tayo ni Jesus sa paligid natin, sa mundong ito. Tagapagpahayag ng katangian ni Jesus, ng kabanalan at layunin ni Jesus. Na yung katangian, yung kabanalan, yung layunin ni Kristo, makikita po at madadamas ng ibang tao sa pamamagitan ng ating mga salita, pananalita, sa gawa, at maging sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Mateo chapter 5 verse 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ano man yung ating mga ginagawa, mahayag nawa sa iba yung kabanalan ng Diyos at kabanalan ng ating Panginoong Hesus. Ang payo nga po ni Apostol Pedro sa kanyang mga sinulatan, mamuhay ang mga mananampalataya ng maayos sa gitna ng mga hintil, para kahit pinaparatangan sila ng masama, kapag nakikita ng mga hintil yung mabubuting gawa ng mga mananampalataya, magreresulta yon ng pagpupuri nila sa Diyos. Pagluluwalhati nila sa Diyos. So, anuman yung ating mga gawa at ginagawa, magsilbing liwanag o ilaw yung mga mabubuting gawa natin na nagbubukas ng puso ng ibang tao para luwalhatiin din nila ang ating Ama na nasa langit. So, bilang mga kinatawan o ambassador ni Jesus, sa ating mabubuting gawa, ang kabanalan ni Kristo, yun nawa ang makita ng iba. Ang pangatlo, tayo ay pinagkaisa kay Kristo sa kanyang paghahari. Ang aplikasyon po, maging aktibong tagapagtaguyod tayo ng lumalawak na kaharian ng Diyos. Yung ating buhay po at anumang meron tayo na mula sa Diyos, hindi lamang yan para sa sarili nating kapakinabangan. Anumang meron tayo, pati yung buhay natin, hindi lang yan para pansariling konsumo lang natin. Bilang mga mananampalataya, inatasan tayo na ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan at para palaguin o itaguyod ang kaharian ng Diyos sa ating paligid, sa ating komunidad, sa ating lipunan. Mateo 28 verse 19 hanggang 20, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito pong nakalagay dito ay tagubilin sa bawat isa. Na ang bawat alagad ay humayo. Na ang bawat alagad ay mangaral, magturo at magbahagi ng ebanghelyo. Tayo ay pinapaalalahanan na hindi lang tayo manatiling tagapakinig lamang, kundi maging aktibo tayong alagad ni Jesus. Aktibo, gumagalaw, kumikilos, tumutugon sa misyong iniwanan ng Panginoon. At dahil kasama natin si Kristo, sabi dito, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Dahil kasama natin ang Panginoong Jesus, ang paggabay ng ating Panginoon ang magpapalakas sa atin para maging tagapagtaguyod tayo ng kanyang kaharian. Ang pakikipag-isa kay Kristo, hindi lamang po katotohanan ang dapat nating pinapakinggan at pinaniniwalaan, kundi katotohanan po yan na buhay na dapat ipamuhay. Tularan natin ang Panginoon sa kanyang mga katangian. Maging tagapagdala tayo ng kanyang mensahe patungo sa maraming tao at magsikap tayo para sa kaharian ni Kristo. Habang tayo po ay nananahan sa mundong ito, habang narito tayo sa buhay na ito. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo, hindi lang simbolikong ideya yan. Isang katotohanan na nagpapabago ng ating buhay ngayon at nagbibigay ng pag-asa sa hinaharap. Na dahil tayo po ay namatay at muling binuhay kasama ni Jesus, mamuhay tayo sa kanyang kabanalan. Na dahil tayo po ay ginawang banal kasama niya, ihayag natin si Kristo, yung mga katangian niya, yung kabanalan niya sa maraming tao. Na dahil tayo ay pinaupong kasama niya sa sangkalangitan, isulong natin ang kanyang kaharian. Sa pakikipag-isa natin kay Kristo, may bago tayong pagkatao. May bago na tayong layunin at may bago tayong kalagayan at pagkakakilanlan. Lumakad tayo sa ating bagong pagkakakilanlan bilang mga nakipagkaisa kay Kristo.